Hi everyone! Good afternoon! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, pantapat sa kanya. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. So eto nga syempre 'di ba, ang Miss Universe ay magaganap nga this coming November. Pero ngayon guys, isa pa lang sa mga nakikita nating kandidata na eto, malakas talaga ang laban niya sa Miss Universe. Ito ay wala nang iba kundi si Miss Venezuela. Ito talaga, sabi ko, malakas ang pambato ngayon ng Venezuela dahil sa nakita naman natin, di ba? Parang buwan-buwan, talagang pasabog siya. Plus, nandoon na si Elena Marquez ay isang married woman na may anak. Single mom ba? So, parang single mom yata siya eh. Talagang masasabi ko, ay nako, tingnan natin kung hanggang saan ang mararating ng pambato nila at napakaganda. Pero ngayon marami tayong napansin na parang ang daming laban ng mga kandidata na lumalahok ngayon sa mga national pageant from international. So isa na nga dito syempre ang pambato ng Peru na ngayon ay lumalaban sa Miss Universe Peru ay si Tati Calmel. Ito ay dating naging Miss International, naging Miss International second runner-up noong 2022 from Peru. Actually, yung nanalo siya ng Miss International noon. Isa siya sa mga paborito ko talaga. As in talagang paborito ko si Tati. Sobrang panalo talaga yung eksena niya, yung galawan niya doon sa Miss Peru. Maganda yung nanalong Miss Peru pero parang mas maganda siya. Marami nga nagsasabi na dapat daw yung kalibre nito pang universe talaga, di ba? Yung parang natatandaan ko at that moment na sinasabi na ito daw yung pambato ng Peru sa Miss International ay dapat daw binaliktad. Yung pinadala sa Miss Universe, ayun yung pinadala sa Miss International. Tapos siya ang idinala sa Miss Universe. Ngayon, parang magkakatotoo na kasi sumali uli siya sa national pageant ng Miss Peru. At eto na nga, Diyos ko, maraming nagsasabi, mukhang ito ang mananalo sa Peru. Kasi she's a very strong. At saka syempre yung profile niya, naging second runner-up siya sa Miss International. Kakagatin ng Peru yan ng bonggang-bongga. Diba? Pero syempre abangan natin kung siya nga ang magiging pambato ng Peru. Pero pag nagkataon, dahil si Atisa Manalo ay isa din sa mga lumalaban na national pageant ng Miss Universe Philippines, malaki din yung chance talaga na magkatapat silang dalawa ni Miss Peru. Dahil itong si Atisa Manalo, alam naman natin na isa din to sa mga malakas na frontrunner dito sa Miss Universe Philippines for 2024. Pero kung pag-uusapan natin, sino ba ang mas kalibre? Atisa Manalo, she's a first runner-up sa Miss International. At ngayon pa lang, Diyos ko, nakakaloka. Talaga nakita naman natin kung paano dito umarangkada. Beauty, parang I think, parehas silang maganda eh. Magkaiba yung ganda nila eh. Sa Atisa Manalo kasi parang Lebanese beauty na may dugong Pilipina. Ito naman si Miss Peru, syempre Latina, di ba? Yung datingan. But I think depende sa styling. Pero kung pagiging strong, kung pagkukumpara ko sa kanilang dalawa, I think yung personality nung Tati ng from Peru, I think she's a very bubbly and smart. Parang gano'n na talagang masasabi ko kaya netong makipaglaro talaga sa Miss Universe. But depende yon kung ano yung transformation na makikita natin sa kanya. Kung sakasakaling siya ang mananalo. Syempre iba yung noong 2022 at iba yung ngayon. And then si Atisa naman, nakita naman natin na talaga naman nakikipagsabayan at yung transformation niya ay talaga naman antindi din. So parang feeling ko, Diyos ko, makabog ba dito si Atisa Manalo? So, yun. So, parang ako naman, naghihintay naman kasi ako sa kanilang dalawa na
makoronahan kung sino muna ang talagang lalaban sa Miss Universe. Tulad nga na sinabi ko, malakas din ang Venezuela. Pero kung silang dalawa ang makakarating sa Miss Universe, ay magandang fight to ng Pilipinas versus Peru at saka Venezuela. Dahil yung profile ni Atisa Manalo na she's the first runner-up. Hindi naman siguro siya magiging first runner-up sa Miss International kung ang quality ng isang Atisa Manalo ay hindi naman ganun kasagad, di ba? So, ibig sabihin, maganda ang quality ng isang Atisa Manalo, pero syempre, yung batch ngayon na parang 2022 compared to 2018, syempre, mas upgraded yung 2022. So, yon. But tignan natin kung paano nila kukunin muna yung mga corona dyan sa national pageant. At hindi lang yan, kasama din si Dominican Republic, yung fourth runner-up mismo nila Tati noong 2022 ay magkukumpit din sa national pageant ng Dominican Republic. Oh my God, pag nagkataon, magandang pukpukan to ng mga runners-up dito sa Miss Universe. And then, tignan natin kung sino ang magiging malakas sa kanila. So, I hope na si Atisa Manalo talaga ang makakuha ng corona ng Miss Universe sa ating bansa. Kasi syempre, di ba, parang iba pa din kapag may profile na ganito. Medyo parang iba yung dating, iba yung angas, iba yung yabang, di ba? Kasi syempre, first runner-up yan sa Miss International. Ang maganda lang kasi kay Atisa, medyo talagang lumalaban din eh. Yung alam mo yun, yung hindi siya nagpapabaya. Talagang alam mo na gusto niya talaga to ibigay sa atin lahat. And tingnan natin kung may i-obra ba si Atisa kung sakasakali siya ang magiging Miss Universe Philippines sa mga nabanggit na bansa katulad ni Miss Peru at saka ni Miss Dominican Republic. Pero beauty, parang feeling ko lalaban ng pambato natin kasi she's a very beautiful talaga. Yung face ni ni Atisa Manalo, very angelic face eh. Sabi ng ganun ng nakakadami, nakikita daw nila kay Atisa ay parang 2.0 ng isang Antonia Forsyth. So ako naman parang maganda kung gano'n, di ba? So dapat lang talaga si Atisa na medyo mag-level up talaga siya pagdating kung sakasakali sa Miss Universe siya ilalaban. So I'm so excited. So may mga inaabangan pa ako ng mga reyna na nagko-compete ngayon, katulad na lang syempre ni Catherine, di ba? Ni Catherine ng From Miss Earth na si Catherine Espanya ba yun? Basta ay Catherine Spin, di ba? Na isa pa din yun na talagang, oh my God, ando dyan din sa, nagkukumpit din sa national pageant. Pero hindi ko na alam, din ako nabigyan ng update ko, eto ba ay nanalo or hindi. Pero kung sakasakali, isa din yun. Medyo matibay-tibay din yun. So, maraming mga kandidata ngayon na talagang masasabi ko, pagandahan talaga ang labanan. At tignan natin, kasi sabi ko nga, buti nga hindi sumali yung first runner-up sa Colombia noong nakaraang taon kasi siguro parang hindi pa pwede. Pero kung pag sumali yun, yung first runner-up, neto lang nila Nicole Borromeo, oh my God, grabe. Sobrang winner din talaga yun. Isa din yun sa mga gusto ko din talaga na mag-compete sa Miss Universe kasi yung Diyosa, yung pagka-Diyosa niya eh. Pero kasi sa Señorita Colombia siya eh. And tingnan natin kung in the future kung sasali ba siya sa Miss Universe. Kasi depende pa yan sa kontrata bilang Señorita Colombia, di ba? But for me, eto, confirm talaga yung tatlong kandidata from runners-up sa Miss International na kandidata sila sa mga national pageant. Atisa Manalo ng Philippines and then si Tati ng Peru at saka meron pang fourth runner-up sa Miss International sa Dominican Republic. So tingnan natin kung sila nga ba ang magtatapat pagdating ng laban nila sa Miss Universe etong mga susunod na buwan. So sa atin malalaman na natin 22 days to go. So doon sa Peru, so hintay-hintay pa tayo. Pero sabi ko nga, kung sakaling si Atisa Manalo to, may laban naman ang Pilipinas sa Miss Universe. Kasi, syempre, Atisa Manalo pa din to. So, tignan natin kung mamaniin ba ni Atisa Manalo ang pagsungkit ng corona ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Kasi, madami din talagang kalaban. Ayun talaga, sobrang dami din talagang kalaban. At tignan natin kung
sa kanya maibibigay yung corona. So, yon. And then, may isa pa. So, ayun nga, nakita natin yung photos ni Stacey Gabriel, Atisa Manalo, at saka ni Iloilo noong fashion show nila doon sa Sultan Kudarat Fashion Show Day, di ba? So, nakita naman natin na parang itong tatlo naman pala to ay magkakachika naman pala sila sa backstage. Eh, bakit pa kayo nag-aaway-away? Para saan ba? So, yon. So, parang feeling ko, friends talaga sila. Tapos, alam mo yon, may mga kanya-kanyang sikreto, may mga kanya-kanyang chika. And then, maganda yung nakikita natin. But, sana, yung mga tagahanga, medyo laylo-laylo lang sa, alam mo yun, yung masyadong nagiging over sa pag-support sa mga kandidata nila. Basta nandoon lang dapat support lang. Kasi tingnan mo, at the end of the story, parang magbabarkada naman pala sila. Eh di wag natin sayangin at sirain yung relationship na meron sila. Katulad ni Iloilo at saka ni Atisa Manalo na si Quezon Province. So maganda kasi yung nabubuong relationship nila, and isuportahan na lang natin kasi they are support each other naman, di ba? So tingnan na lang natin kung sino ang mananalo pagdating sa Coronation Night and support. So wish all the best para sa kanilang lahat, di ba? So kayo guys, anong guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. Walang imposible guys sa itaas. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam.